Ang Psalm 1:1 begins with, "Blessed is the man," etc., etc., etc. What does blessedness mean? Lagi po natin sinasabi itong word na to, God bless you, blessed na blessed ka naman, I'm blessed. But what does the word blessed in Psalms mean? Very beautiful poetry, distilled thoughts. Kung marami pong mga nyog na gagatain at gagawin mong latik, ganun yung sound, para mga latik ng maraming mga times and areas of wisdom in our lives. How does one become blessed according to Psalm 1? Ito ang ating pag-aaral. Psalm 1, the way to and position of blessedness. Heavenly Father, we pray for a message straight from your heart into ours. Ipatawad mo po sa amin ang anumang mga bagay na maaaring maging hadlang para lubos namin kayong marinig at maunawaan. We surrender our hearts to you. We surrender our cares, our worries, our problems. We surrender our fears. We surrender our jealousies, O God. Lahat po ng mga agam-agam, mga negative thoughts in our minds, we flush out to the blood of Jesus. And we ask you, Father, let your Spirit reside in us, live in us, work in us. At nawa mabigyan niyo kami, Lord, ng susi na nagbubukas ng hiwaga ng inyong salita. Na hindi lamang mga salitang dumaan at lumampas sa aming isip, kundi mga salita na parang mga halaman na tutubo. Mga seeds, O God, that will take roots and that will blossom in our lives. So be our speaker. We reject and rebuke all work of evil, all half-truths and lies we reject in Jesus' mighty name. And we welcome your liberating, your powerful, and your victorious truth. So be our messenger, O God. Use your servant as your footstool. We like to lift up your name. Speak to us, Father. We seek you in Jesus' powerful, beautiful name. The way to and position of blessedness. What is the way to blessedness? Basahin po natin ang Psalm, buong Psalm 1. Uunahin natin ang Psalm 1:1 up to 3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. May the Lord add blessings to the reading of these beautiful lines. So what is the way to blessedness according to Psalm 1? It is not through ungodliness. The way to blessedness is not through ungodly advice. Yung sinasabi dito na, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. The Hebrew word refers to those who refuse to listen to evil men who tell them what to do. So isa itong paraan upang mapagpala. In fact, the word blessed in Psalm 1 actually really translates as happy. So in place of reading, blessed is the man, you say, happy are those who. The Hebrew rendition is happy are those who. In English, it was say, blessed is the man. No, naging man, naging male pa yung recipient. But the Hebrew rendition, happy are those who refuse to listen to what sinners tell them to do. So yun ang isang blessedness. The way to blessedness is not through ungodly advice. But how will you know ungodly advice? First of all, you have to know godly advice. Paano po natin malalaman ang isang payo ay hindi tama ka-Diyos? Dapat alam natin kung ano yung maka-Diyos ng mga ideya. Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Itinago ko sa puso ko ang iyong salita at nang hindi ako magkasala. Ibig sabihin, may naririnig ako galing sa tao, i-refer ko muna sa salita mo na nakatago sa aking puso. At sabi ng salita mo, huwag ka makinig, wrong yan. Then it's wrong. May magsasalita sa aking evil spirit. May magsasalita sa akin yung sarili kong mga kagustuhan. I-refer ko yan sa salita ng Diyos na nakatago sa aking puso. Actually, ibig sabihin lang nun, minemorize.
It's another poetic language. Minemorize, sinaulo ko ang iyong salita nang di ako magkasala. So lahat ng nadidinig ko sa advertising, nadidinig kong payo, nadidinig kong ganito, nadidinig kong ganon, pupunta muna ako sa iyong salita, O Diyos, at sasabihin ko, katanggap-tanggap po ba sa inyo itong naririnig ko? So the way to blessedness is to refuse evil advice. How do you refuse? By knowing it is evil. And how do you know it is evil? By knowing what is good. That's the way to blessedness. Also, the way to blessedness is not through ungodly example. Sabi, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners. Actually, the Hebrew rendition says, those that do not do what sinners do. To stand in the way of sinners. Hindi ako kumokopya, hindi ako gumagawa ng ginagawa ng mga sinners. And the word sinners actually mean people who really oppose God. Hindi lang yung medyo mga medya-medyang mga sins, kundi people who are really identified as opposing God. So I don't do the things they do. That is blessedness. And what else? Blessedness is not through ungodly company, nor sit in the seat of mockers. Hindi ako sumasama sa kanila, hindi ako nakikisangayon, at hindi ako nag-uubos ng oras kasama yung mga ayaw maniwala at sumunod sa Diyos. That is the way to blessedness. Job 15:34, for the company of the godless will be barren. Baliwala, baog, tuyo, nothing yung company of the godless. And 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. So gusto po nating malaman, what is the way to blessedness? Huwag makinig sa sinasabi ng mga hindi makadiyos, huwag tularan ng ginagawa ng hindi makadiyos, at huwag sasama o makikisama sa mga hindi makadiyos. Proverbs 1:10, my son, if sinners entice you, do not give in to them. Huwag kang makisama sa mga masasama. In other words, huwag kang makisama. Kasi sa atin, makisama ka naman. Yun naman pakisamang hinihingi mo, pakisama naman eh. So, ayoko makisama. Makisama, pwede. Pero makisama, no. Kaya dapat alam natin kung kailan yung pakisama at kailan yung pakisama. Napakaganda po ng poetic device na ginamit dito. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of mockers. Tatlong repetitions of the same idea, which is really a biblical style. It is a style in the East. It is an Eastern poetic style to repeat the same thing in three ways, giving three different dimensions. Okay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. One Lord, one faith, one baptism. I am the way, the truth, and the life. Repetitions of threes to emphasize a point, with each repetition giving another angle of the same truth. Para bang my wife, my lover, my friend, referring to the same person. It's a device. At hindi naman tayo sobrang dapat magkaroon ng theological issues sa mga shades of difference niyan. Ang mahalaga alam natin, it's talking about the same thing, but different aspects of the same thing. Another way to blessedness, Psalm 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. In other words, kanina, way to blessedness is not through evil company, evil counsel, and evil deeds. Ngayon naman, the way to blessedness is through godliness. And what is that godliness? In obeying the law. Sabi, always meditating on God's law. The blessed person meditates on God's law day and night. So what are we talking about here? Always meditating on God's law. And the word, the Hebrew used word for meditating here means reading to oneself in a soft voice. So hindi ka lang meditate na hindi kumikibo, binabasa mo medyo malakas ng konti para madinig ng iyong sariling tenga, which really suggests to read and then to think about what is being read. So hindi ka lang basta-basa ng salita ng Diyos, binabasa mo ng medyo malakas, naririnig mo rin, or kahit hindi talaga medyo malakas at naririnig mo, you accomplish the same thing by studying it and pondering it and
really Lord, anong ibig sabihin ito? Ang ganda naman ito. Wow, napakasarap naman itong mga salitang ito. Really pondering. So the way to blessedness is seeking the meaning, the reason, and the power of God's Word. And then, delighting in God's law. Mahirap yata ito kumisan. To delight in God's law. Kasi kadalasan, we complain about God's law. When people see God's law, they say, ang hirap naman sundin yan. Ang istrikto naman ng Diyos. Pwede ba yan? Hindi yata practical. Parang kawawa naman ako pag sinunod ko yan. Maaapi yata ako, lugi yata ako, mababawasan ako ng kaligayahan. Pero ang sabi, blessedness is meditating on God's law and taking delight in it because and in His law, He meditates day and night and He delights. Merong appreciation, merong obedience, and you also spread the Word of God because you delight in it. Para bang kung minsan umiinom ka ng gamot na mapait, pero alam mong makakabuti sa iyong katawan, hindi mo pinapansin yung pait at sinasabi mo, napakasarap namang nakakainom ako ng gamot para gumaling ang aking katawan. Hindi ang kinokonsentratan mo yung pait, kundi yung magagawa nun sa iyong katawan. Kasi alam naman natin merong mga salita at utos ang Diyos na hindi naman madaling gawin. Pero yun ang mabuti para sa atin, so we delight in it. How can we delight in God's law? Yan ang isa napaka-importanting tanong. Paano po ba? Kung minsan kadalasan kontra sa gusto ko yung God's law. So usually people avoid, people dislike God's law. How can we take delight in God's law? We can delight in God's law by approaching it as God's law. Ganun lang kasimple. Diyos ang may sulat, Diyos ang may gusto, Diyos is always right. How can God be wrong? How can God be unreasonable? Therefore, I will delight because of its authorship. Sa tiwala ko na lamang doon sa may gawa at may bigay, kahit hindi ako laging sangayon, kahit hindi ito ang lagi kong gusto, dahil kilala ko kung sinong may bigay, I will take delight in it. Masasarapan ako. Tuturuan ko ang sarili kong masarapan, magandahan, at maka-appreciate nito. How else can we take delight in God's law? By obeying it as God's law. Ganun na naman kasimple. First, by approaching it and treating it as God's word. Therefore, immediately it's delightful. You know that. And then, by obeying it as God's law. This is not Murphy's law. This is not Newton's law. This is not kung kani-kaninong law. Hindi ito ang law, halimbawa ni Datus Macquel. Ito ay law ng Diyos. Therefore, when I obey it, I obey my Maker, I obey my Creator, I obey my Savior, I obey the Maker of the universe, it must be delightful to do that. And if I don't take delight in it, something must be wrong with me, not that something is wrong with God or with God's law. Dahil bakit naman ang Diyos gagawa ng bagay na hindi mabuti para sa akin? At kung hindi pa rin talaga nagwo-work, that it becomes delightful, how does one find delight in this Word of God? By meditating on it. Mga kapatid, pag may salita ang Diyos na hindi kayo masyadong sangayon, hindi kayo masyadong payag, o kaya payag kayo, sangayon kayo, pero ayaw nyo pa rin, meditate on it. Pakaisip-isipin. Kung paano nyo tinititig-titigan, halimbawa yung litrato ng asawa nyo, nung kasintahan nyo pa lang siya. Kasi nung asawa na, hindi na yata tinititigan. No? Nung kasintahan nyo pa lang. Kung paano tinitingnan-tingnan nyo yung paycheck nyo na, check No? Kung paano tayo tumitingin-tingin sa magandang sunset o magandang bulaklak, gano'n natin tingnan yung salita ng Diyos. At sabihin natin, Lord, reveal yourself to me. Magpakilala po kayo. Liban gawin nyo, di ko kaya. Di ko makita ang ganda dito sa Malakay 3:10. Hindi ko makita ang ganda dito sa huwag kang makiapid. Dahil baka naman pwede na kasi marami akong balak. Hindi ko makita ang ganda dito sa turn the other cheek also. Doon sa be humble. Hindi ko makita yung when somebody asks for my cloak, I will give my coat as well. Lord, hindi ko makita. Sigurado namang wala kayong problema. Ako may problema din. But hindi ko makita ang maganda to.
And you ask God, and you pray, and you meditate. At huwag niyong bitawan kung ilang minuto, ilang oras, meditate on it hanggang makita niyo ang ganda. Sapagkat ang bagay na tinititigan ng matagal, gumaganda. Tingnan niyo ang mga anak, mga ulang na lagi nakatitig sa anak, ang tingin sa anak, ang pinakamaganda sa balat ng lupa. Ito mga anak ko, ang ganda-ganda. Sabi ng iba, ano kaya maganda sa anak nito? Pero nagagandahan yung magulang kasi laging nakatitig. Di ba ang mga kaibigan natin, kahit hindi nagagandahan yung iba, hindi naman tinahalatang di sila maganda kasi lagi nating tinitingnan, lagi tayo nakatitig. Familiarity make things beautiful. Kaya nga pati masasamang bagay gumaganda pag lagi niyong nakikita eh. Drugs na lagi niyong ginagamit, alcohol na lagi niyong ginagamit, masamang ugaling laging ginagawa, naiibigan na rin. Sabi ng isang tula, vice is a woman of so frightful mien. Referring to facial expression, nakakatakot daw. But as to be hated needs but to be seen. But seen too oft, familiar with her face, we first endure, then pity, then embrace. Pag galing kayo sa ibang bansa, maglalanding kayo sa Ninoy Aquino International Airport, paglabas nyo dyan sa Parañaque, ang pangit ng Maynila. Pagkapangit-pangit ang mga kalye ng Maynila. So, na-o-offend pa kayo, napapangitan pa kayo, subukan nyo, mga 2 linggo na kayo dito, di nyo na napapansin. We blend already into the scenery. Mamaya, hindi ka na sensitive. Ganon din yung mga bagay na ayaw natin, sundin sa salita ng Diyos, titigan ninyo, sanayin nyo ang inyong sarili, mamaya, nasasanay na tayo at gaganda yon. So, we meditate on God's Word. I'll repeat this. Pag may verse, may command, may teaching na hindi nyo masakyan, hindi nyo maunawaan, hindi nyo makita yung ganda, huwag nyong bitiwan. Meditate on it. Ibabad nyo ang inyong sarili at makikita nyo. Those who look deep enough will see. And those who obey will see. What else? The way to blessedness is watched over by the Lord. Verse 6, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Once more, the Hebrew word for righteous here doesn't mean absence of wrong or sin, kundi yung people who recognize God and who are set aside by God for His own pleasure. Yun yung tinatawag na righteous. Well, we have discussed the way to blessedness. Let's talk about the position of blessedness. Nasaan ba yung spot ng blessedness? Dito ba? Doon ba? Saan ba yung spot? Saan yung lugar na matatawag mong yung lugar na yan? Blessed. Dahil sabi, yung daw mga taong blessed is like being a tree planted by streams of water. In the desert culture of Israel, streams of water is everything to plants. Disyerto yan eh. Ganun kahalaga yung stream of water. So sabi, ito yung spot of blessedness. Kung nakasakay ka sa aeroplano o ikay nasa isang mataas na bundok, tiningnan mo yung parang may nakaguhit na green sa buong desert. Kasi yun yung dinadaanan ng tubig at nandun lahat ng halaman na nabubuhay, kaya parang may nakaguhit na green. Yun yung spot of blessedness in the desert. Sa buhay natin, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, are you in a spot of blessedness? Kayo ba ngayon sa buhay nyo, kumbaga sa halaman, nakatanim ba kayo doon sa lugar na pinagpala? Bloom na bloom kayo, namumulaklak, green na green? O kayo ba ay hindi dinadaanan ng tubig at nandun kayo sa malayo at luoy na luoy, kung hindi pa mahamugan sandali? Nagkakabonsay-bonsay, buhay nga, pero wala namang kabuhay-buhay. Psalm 1 is for you to understand. Because a blessed person is like a tree planted by streams of water. Now, the streams of water used here in Hebrew means man-made irrigation canal. Hindi ito yung likas na ilog talaga. Sapagkat sa Israel, doon sa kanilang konting ilog, gumagawa sila ng maliliit na mga patubig patungo sa kanilang mga halamanan. So ito yung nire-refer dito na stream of water. Man-made canal for irrigation. So ang tanong, kahit pa kayo sa naron,
If the Lord blesses you, gumagawa siya ng kanal mula doon sa tunay na tubig patungo sa inyo para madaanan kayo ng tubig para kayo blessed. So a spot of blessedness can be two. One, nandun talaga kayo sa tunay na ilog, doon kayo itinanim at doon kayo nakatanim. O napatanim kayo sa kung saang kawawa at tigang na lugar, pero dahil bine-bless kayo ni Lord, gumawa siya ng kanal patungo sa inyo nang puntahan kayo ng tubig. Ganon ba ang nararamdaman nyo sa inyong buhay? Na para bang kahit saan kayo pumunta, hinahabol kayo ng grasya. Kahit ano na lang ang gawin ninyo, nagkakaroon ng magandang bunga. O tayo ba yung pagod na hirap, lahat na lang ng gawin, walang mangyari. Lahat ng negosyong pasukin, lugi. Lahat ng Bible studying salihan, nadi-dissolve. Lahat ng church sa puntahan, nag-i-split. Yung tayo ba yon? Ano ba tayo dito? Kasi napakahalagang malaman, are we blessed? Are we happy with our lives? So, one way to be blessed is that the Lord plants you where you will grow, where you will prosper. So it is important for you to allow God to plant you where He wants to plant you because He is the gardener. He knows where each plant must be planted para tayo mag-bloom. Halimbawa sa inyo, Lord, ilagay niyo po ako doon sa pinakamaraming sikat ng araw. Yung pala kayo'y kabuti. Di natunaw kayo doon. Sabi naman, Lord, ilagay niyo po ako sa malilim. Sampagitan naman pala kayo. Hindi kayo mamumulaklak sa lilim. Kailangan nando kayo sa araw. Meron mang ilagay niyo po ako sa maraming tubig. Cactus pala kayo, di kayo nalunod. Sabi niyo, nandun po ako sa tuyong-tuyo. Yun naman pala, kayo kailangang water lily. Doon talaga sa tubig. In other words, lahat ng tao, merong tamang kalagyan. At kung hindi kayo nagbo-bloom, isa lang ang dahilan, wala kayo sa tamang lugar. Kaya yan ay negosyo, kaya yan ay ministry, kaya yan ay love life, kaya yan ay ano paman, pag hindi kayo nagbo-bloom, nasa mali kayong lugar. Kaya lang, kung napangasawa nyo na mali, wala na tayong magagawa tungkol dyan. Kailangan na lamang to make the most out of it at ayusin ang lahat. Dahil the Lord likes marriage to be permanent. Paano? So, paano ngayon ang gagawin natin sa buhay? Pag hindi tayo nagbo-bloom, nagtatanong tayo, baka naman nasa mali akong lugar. Halimbawa, kayo missionary o pastor, wala naman talagang mangyari sa ginagawa nyo. Baka naman hindi kayo para dyan. Bangungot nyo lang na tinawag kayo ng Diyos for the ministry. Dapat pala nasa iba. O kaya nagne-negosyo kayo, hindi nagtatagumpay. Baka hindi yan ang gusto nang gawin ni Lord para sa inyo. Magnegosyo pa rin, pero ibang negosyo naman. O kaya ibang karir sa buhay. Baka tinatawag kayong maging missionary sa Kabul. Tapos kung ano-ano pinagagagawa ninyo, kaya hindi magbo-bloom. We must be in the right place. Pero, mga kapatid, kahit pa nga yung circumstance ng buhay natin, o mga una na wala pa tayo kay Lord, napasadlak tayo dun sa mga tuyong-tuyo, tigang na lupa, kaya pa rin ni Lord gumawa ng man-made, or better still, God-made kanal going to you to bless you. So ang tanong, gano'n naman pala, bakit kaya hirap-hirap naman yatang mabless? Ang tanong, do you meditate on God's Word day and night? Do you take delight in God's words? Because only when you take delight in God's Word, when you accept it as beautiful and really believe in your heart, and then obey it happily, even obedience brings you to the lion's den like Daniel, happy pa rin, yun ang nabe-bless. Napakahalaga maintindihan natin yung blessedness because all of us need it. Ano-ano po ba ang mga senyales, patunay ng isang tao blessed? Tulad daw nung tree, the tree yielding fruit in season. Sabi, you are like a tree planted by streams of water that yields fruit in season. Mahalaga yung fruit in season. Sa China po, may mga tinatawag silang hot foods at cold foods. Ganyan yung Chinese food, may hot and cold. Hindi talaga temperature ang pinag-uusapan. May kinaklasify na hot, may kinaklasify na cold. And hot foods are for cold situations. Bagong panganak ka, kailangan mo hot foods. Meron kang pangangailangan, kailangan mo naman cold food depending on your situation para ka mag-balance. This is the food of in season. Sa Japan, kung hindi winter, hindi kayo makaka-order sa mga restaurants ng sukiyaki.
Mabuti pa dito sa Maynila, kahit taga-Rao, may sukiyaki. Because sukiyaki is a winter food. So it is food in season. Ano naman ang ating mga fruits in season sa Pilipinas? Kailan lumalabas ang mga pakwan, melon, singkamas? Di ba kung kailan tag-araw? Magtataka ka, tigang na tigang ang lupa, tuyong-tuyo ang mga bukid, halimbawa, sa Bukaw, Bulacan, o kaya sa Tarlac. Pero bakit yung mga pakwan, punong-puno ng tubig sa loob? Because this is the fruit in season. Meaning, kung anong pangangailangan, tinutugon, in season yung sagot. Ano ang ibig sabihin, mga kapatid, na yung tao ay parang puno that yields fruit in season? Yung season, pangangailangan, di ba? Cold ba? Hot ba? Halimbawa, you are in trial or you're going through difficult trial. What fruit must you bear? Patience. Kasi yun ang kailangan ng season. Yun ang pang-balance sa'yo. When there's a lot of vexation and trouble, what do you need? Peace. Pagka ikaw ay nagiging biktima ng maraming kamalian, what do you need? Capacity to forgive. When there's a lot of aggression, what is needed? Gentleness. When there's a lot of trouble, what is the need of the season? Peace. Eto tanong, lumalabas ba yung tamang fruit sa inyo in season? Nakasakay kayo sa jeepney, natapakan kayo ng aling nakabakya. Naligwak pa sa inyo yung banyera niya na may mga lamang dulong. Anong kailangan nyo sa panahon na yon? Muscle? Kuko? Sungay? No. You need gentleness and forgiveness. And say, okay lang ho. Magkano ho ba ang dulong nyo? Pero yung panahon na may nanggagalit sa'yo at nagalit ka, ang lumabas na prutas sa'yo galit, hindi yan fruit in season. Because the fruit in season balances the need. O may nakakainis na tao, anong lumalabas sa ating bibig, sa ating isip? Inis o kawawa naman siya. Naglalakad siya, nasundot-sundot kayo ng payong sa inyo. Siguro may problema sa asawa niya, kaya hindi na niya naisip to be gentle to people like me. No? Yun ba ang lumalabas? Kasi sabi, yung tao na nakababad sa salita ng Diyos, bine-bless. Para siyang halaman na nasa tubig that yields fruit in season. So, kung may mga pangangailangan, lumalabas ang pagiging maka-Diyos, ang pagpapatawad, ang kabutihan, ang kabaitan. Eto ngayon, may isang babaeng naglalakad na sexy, parang karitelang naglalakad sa bakubakong kalye kung makakembot. Anong kailangan mo ngayon? Pagtitimpi. Pagpipigil sa sarili. Eh kung susunod-sunod ka na, hindi yun ang fruit ng season. Hindi yun ang kailangan at hinihingi ng pagkakataon. Ibig sabihin, you are not planted by streams of water. Ibig sabihin, you are not blessed. Ibig sabihin, you are not meditating on God's word enough. Because the promise is, when you meditate on God's word and take delight in it, you will be blessed. Kaya mga kapatid ngayon, madaling sukatin ang sarili. Blessed ba ako o hindi? Madaling malaman. A blessed person is gifted with balance, with provision, according to the need of the time and place. When the needed fruit does not come out, there is no blessedness, or there is not enough blessedness. Ano pa ang position of blessedness, aside from yielding fruit in season? Sabi, there's no withering, especially of your leaves. Hindi ka natutuyo. The Hebrew word used in not withering is hindi yung nalalanta dahil matanda na yung leaf. Hindi yon. But not suffer from drought, from dryness. Hindi ba yung sabi, dry naman ako ngayon. Walang kabuhay-buhay ang buhay ko. Di ba? Wala akong kasigla-sigla. O kaya kung teacher, wala na ako maituro. No? O kaya preacher, wala na ako maipreach. Yung drought. Sabi, no. A person who is blessed does not wither. Why? Hindi siya nakakaranas ng El Nino dahil lagi siyang planted by streams of water. Kung hindi man likas na nando na siya, nagpapadala ang Diyos ng irigasyon patungo sa Kanya para hindi siya matuyot. So ngayon pa man, mga kapatid, alam niyo na kung blessed kayo o hindi. Dumadating ba yung panahon na nakalayo ng tingin, wala namang tinatanaw? Kumakain ng walang gana, ilang buwan na lethargic, walang sigla sa buhay.
hindi blessedness yan. Dahil ang blessed person, nahihitik sa mga prutas, sariwa ang mga dahon. A blessed person is fortified, strengthened, and provided enough to counteract heat and dryness. Therefore, withering in the emotion, especially in the spirit, is a sign of lack of blessedness. Ano pa po ang position of blessedness? Kasi, di po ba, you yield fruit in season, your leaves don't wither, meron pa, being prosperous in any undertaking. The Bible says, in all he does, he prospers. All he does, prospers. Lahat ng hipuin ng kamay niya, nagtatagumpay. Magnenegosyo siya, kikita. Maglilid siya ng choir, gaganda. Pupunta siya sa isang lugar, aayos ang lahat. All he does is walk into a room and the room is brightened up. Sabi niya ganun, yan ang blessed. You know why? You know why everything that the blessed person does prospers? Because he is immersed in God's Word. He takes delight in God's Word. Therefore, because God guides him, ang ginagawa lang niya, yung talagang ipinapagawa ng Diyos, bakit nga hindi magtatagumpay? Hindi trial and error, mostly error. Hindi hit and miss. Ang ginagawa ng isang taong nakababad sa salita ng Diyos, dahil siya ibabad sa salita ng Diyos, nadidinig niya ang tinig ng Diyos, sinusunod niya ang tinig ng Diyos, nakakapili siya kung anong dapat gawin at hindi. Nakakapili siya ng pupuntahan at hindi pupuntahan, bibilhin at hindi bibilhin, pamumuhunanan at hindi pamumuhunanan, nakakapili siya kung kanino makikinig at hindi makikinig, therefore, hindi niya ginagawa yung ayaw ng Diyos. Ang ginagawa lang niya, yung gusto ng Diyos, therefore, prosperous. And may I tell you that the Hebrew rendition for the word prosperous means financial. That it is a financial prosperity. That is the context of the word used. The blessed person succeeds in all his or her projects. The blessed person recognizes projects that will succeed, therefore he does them. And the blessed person recognizes projects that will not succeed, therefore he doesn't do them. He or she is wise to do only what God would bless. Parang pupunta siya sa isang lugar, tinatanong muna ang Diyos, Lord, kasama ko po ba kayo pag nagpunta ako doon? Hindi, ayoko doon. Ay, hindi po ako pupunta. Hindi, ayoko doon. Sige, hintayin niyo ako dito, babalik din ako next week, ha? Pupunta muna ako sandali. Pero pwede ho bang i-bless niyo ako habang pumupunta ako doon? Sabihin ni Lord, ayoko na nga magpunta doon, pupunta ka pa, tapos hihingi ka ng blessing. Ano ka? Kaya maraming tao napapaso, nagkakamali-mali. Don't go where God doesn't go. Don't do what God would not do. Because you will not have the blessing. Hindi naman po mahirap maunawaan, di po ba? Hindi natin super talino dapat para maintindihan ang mga bagay na ito. Na ang susi para magkaroon ng isang buhay na matiwasay, maayos, buhay na masagana, salita ng Diyos, pag-aralan, namnamin, sundin. At hindi yung sumusunod, Diyos ko, kung hindi lang kayo Diyos, di naman ako susunod pero dahil Diyos na nga kayo, sumunod na nga ako. Hindi yung ganong klaseng obedience. Kundi yung Lord, sumusunod ako dahil napakasarap. Tama talaga kayo. Tumpak na tumpak kayo. Ang tali-talino nyo talaga. Kaya sinabi, I delight in the law of the Lord. Pag nababasa ko pa lang, iwan mo ang iyong kalaguyo. Tama kayo talaga, Lord. Hindi yung, tao lang yata gumawa nito. Wala bang iba? O sige, masunod. Pero next week na, next year, walang delight. But those that delight in the Lord will be blessed. Let's take a look at the position of unblessedness. Yung kabaligtaran. Psalm 1, 4-5. Not so the wicked. Hindi ko sa blessedness, puwera sila. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. So the wicked are like chaff, ipa, straw, walang laman dahil nakuha na yung laman. What happens to chaff? Being blown away by the wind, meaning scattered, no anchor, no definite position, no stability. What else? The wicked are cursed with being unable to stand in the judgment or to be among the godly.
puwera sila. They do not and they cannot like or enjoy being with the righteous. Isa sa mga, siguro senyales na tayo righteous na nga, hindi comfortable sa atin yung mga sinners. Not because we are judgmental, not because we're always saying we are right and they are wrong, but just the light of Jesus in us exposes their darkness. So kung sobrang at-is pa sa inyo ang lahat ng kaibigan yung gumagawa ng mali, wala malang pangingimi, kapreno-preno kahit nandun kayo, baka di pa nagniningas ang inyong apoy. Baka hindi pa nila nakikita ang magkaiba kayo. Kaya isa na naman yan na test para malaman natin kung saan ba tayo nakatayo. And of course, the way of the unblessed is being destined to perish. Maglalaho. Verse 6, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. And the word watches here means goes along with. Hindi lang tinitingnan ka mula sa malayo, tinititigan kang ganon, kasama ang Diyos. In other words, yung righteous, kasama niya ang Diyos sa kanyang landas. Kaya siya laging prosperous. Separation from ungodliness, separation from the ungodly is blessedness. Huwag kayong manghihinayang na hindi na kayo iniimbita sa mga okasyon na mga questionable. Huwag kayong manghihinayang na mula nung naging Kristiyano kayo, hindi na kayo ganun kapopular tulad nung araw, lalong-lalo dun sa mga taong nagpipilit na mamuhay ng labag sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong panghinayangan. It is blessedness. However, as much as possible, we should continue to have bridges to these people so we can win them to the Lord. Pero tayo sumasama lang sa kanila para sila iangat, pero hindi tayo sumasama para nila tayo ibaba. At kung ang nangyayari, kayo lagi yung naibababa, huwag na muna kayong sumama. Magpalakas muna sa Panginoon bago balikan ng mga ito. Kailangan, pag nandun tayo, tayo yung light of the world, salt of the earth, tayo yung may influence, tayo yung nagdadala, hindi tayo yung dinadala. Closeness to God is blessedness. So how do you know if you are blessed? Do you yield fruits in season? Do you not wither when it's hot? Do you prosper in what you do? Especially financially. That's really the context. Do you not go through droughts? If not, in other words, if you really go through these difficulties, then you probably are not blessed. Or you are not blessed enough. And if you are not blessed or not blessed enough, there's only one reason: you are not delighting in the law of God enough. And you are not meditating on the law of God enough. Because the way to blessedness is meditating and delighting in God's law. So bumalik tayo sa basic. Bible reading, quiet time, pagbumuni-muni, pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, lahat mga inuulit-ulit. No? At masabi mo, tama pala ang Diyos. Pero alam nyo kung sino lang yung nakakadiskubre na tama talaga ang Diyos? Yung sumusunod. Paano mo naman nalalaman na yung mapa patungo nga doon sa treasure kung di mo naman sinunod? Sundin mo muna, pagkasunod mo malalaman mo, totoo pala. Obey. Take delight. Huwag kayong akala mo kung sinong marurunong na pag nakikita niyo salita ng Diyos, parang mas marunong pa tayo. Mali siguro yan. Hindi practical yan. Hindi yan pwedeng masunod. Paano naman ako? Parang ang Diyos ay gumawa ng batas para tayo parusahan. Gumawa ang Diyos ng batas para tayo iligtas sa ating mga pagkakamali. Kaya masarap sundin. How does one reverse the state of unblessedness? Meditate in the law of the Lord. And a chain reaction follows. Ngayon kung sasabihin natin, blessed na naman ako, hindi ako ang tinatamaan niyang mensaheng yan. Well, thank God. Congratulations. But don't you like to be blessed some more? We do like to be blessed some more. So how do you do that? Meditate more. Delight more. Obey more. Then there will be more and more blessings. Because the Lord changes us from glory to glory. From one degree of blessedness to a higher, to a higher, to a higher degree, until we get closer and closer and closer to Jesus. To the image
that was lost in the Garden of Eden when our parents, Adam and Eve, sinned and when we personally committed and continued to commit sin. Kayo po ba ay nakatanim sa tamang lugar? Kung gusto nyo mga iba, naku, Lunes na naman, pasok na naman. Siguro hindi tama ang pinapasukan nyo kasi hindi kayo masaya. Bakit hindi kayo mag-isip ng career shift? 60 anyos na ho ako eh. Pero kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, ba't di ka umimbento ng saya? Bakit hindi mo ibunutin ang sarili mo at itanim sa ibang maaari kang sumaya-saya? Yung iba, naku, kaharap ko na naman tong ledger na to. Ba't ka nag-accounting? Kasi gusto ng nanay ko. Bakit? Kasi may pamangkin siyang accountant, yumaman. So ipinapagaya ako ngayon. Alam nyo, hindi pa huli ang lahat. If you are not in the right place, you've got to do something and find your right place so you will blossom. Ganon din sa ministry. Hindi kayo lubos na sasaya kung tinatawag kayo ni Lord sa Christian work tapos tinatanggihan nyo. O kaya nando kayo sa Christian work o Christian service o volunteer o full-time, whatever. Tapos mali yung ministry nyo. Hindi kayo nasa tamang lugar. Hindi kayo magbo-bloom. Hindi yung ipagpilitan natin kung maumpisahan ko na to, tatapusin ko na, patay kong patay. Patay nga ang kawakasan yan. Kailangan iayos. Are you planted in the right place? Or, even if you were not planted in the right place, at mahirap nang bunutin ang sarili nyo, halimbawa, you were trapped in a horrible marriage or loveless marriage or whatever, o mga sitwasyon na mapakahirap naman yata itong bunutin ko pa ang sarili ko titanim sa iba, pwede naman ang Lord gumawa noong stream, ng man-made irrigation canal patungo sa inyo para kayo din mabless where you are. Paano mangyayari yon? You meditate on the law of the Lord. Obey the law. Huwag tayong umimbento ng mga paraan at creative ways para paikutin yung law para ang masunod tayo. There is no blessedness in it. So, ang tanong na gusto kong iwan, are you blessed enough? If not, you know what to do. If you are blessed, surely you want more blessings. You also know what to do. Brothers and sisters, Psalm 1 tells us that blessedness is really, really up to you. Let's bow before the Lord. Ponder these words. Huwag niyong iwasan ang mensaheng ibinibigay sa inyo ng Espiritu ngayon. Pag ang salita ng Diyos ay dinedeclare, kumikilos ang Espiritu, binibigyan niya ang bawat nakikinig ng personal application, personal lesson, personal challenge. Huwag niyong iwasan kung ano ang sinasabi ngayon ng Espiritu sa inyo. Be humble, be obedient, obey the Lord, not your will, and you will really be like a tree planted by streams of water. In some time, be alone with God. Listen to the voice of the Holy Spirit that tells you how you can be more blessed. Remember, blessed is the person who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor seat in the seat of mockers. Listen to the voice of the Spirit.